Mga kabunyog, umiinit na talaga itong away ng Duterte at sa ngayon, ang tumatampok na away ay Romualdez versus Duterte. Ang tinitira ng mga DDS nakatutok kay Romualdez. Kahit si Digong Duterte, ang binibira niya ay Kongreso. Ibig sabihin, ang pinupuntirya niya dyan ay si Martin Romualdez. Kahit nung nakaraang pang buwan, taon, talagang ang nagiging magkalaban na ay si Sara Duterte at si Martin Romualdez. Nang sinipa si Gloria Arroyo bilang senior deputy speaker, nagalit ang mga supporters ni Arroyo, ni Sara, kahit si Sara nag-resign si Sara sa lakas in UCD. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Martin Romualdez. Tinawag niya pa nga itong tambaluslos. Kaya yung away ni Romualdez at ni Sara, matagal na yan. Pero ang iniiwasan dyan ay yung away na yan ay umabot hanggang sa Marcos. Kasi bagamat magpinsan ang Romualdez at Marcos, pero bagamat magpinsan yan, parang ang pinapalabas nila, hindi involved dito ang Marcos. Romualdez lang ito. Dahil lang ito sa ambisyon ni Martin Romualdez na biglang naging ambisyoso na maging presidente sa 2028. Pero habang tumatagal, lumilitaw na parang hindi na lang si Martin Romualdez ang involved dito. Hindi na lang si Martin Romualdez. Lumilitaw na parang plano ito hindi lang ni Martin Romualdez kundi ng Marcos mismo. Bakit? Kasi lumalalim talaga lalo ito, tinira ang confidential funds ni Sara. So hindi ito magagawa ni Romualdez lang. Ibig sabihin may go signal dito yung Marcos mismo. Pero sino sa Marcos ang nagbigay ng go signal? Mga kabunyog, ang sabi ng mga supporters ng Duterte, ang nagbigay daw ng marching orders ay si Liza Araneta Marcos. Kaya ito daw nangyayaring ito na realign ng confidential funds ni Sara, ang may marching orders dito, hindi naman si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ay player lang. Ang talagang nasa likod daw niyan ay si Liza Araneta. Yan ang sinabi ni Glenn Chong. Yan ang sinabi ngayon. Kahit ito mga kabunyo, tingnan nyo ito. O yan. Itong si Maharlika, dating Duterte ito, pero nung panahon ng eleksyon, Marcos na Marcos ito. Nang manalo si Marcos, okay pa sila nandun pa siya, labas-pasok pa sa Malacanang. Lalo pa nung nandun pa sa Malacanang si Victor Rodriguez at si Trixie Cruz Angeles. Pero nang sinipa si Victor Rodriguez at si Trixie Cruz Angeles, at parang hindi napapansin itong si Liza Araneta, ay itong si Maharlika, biglang lumaban na ito sa Malacanang. Ang tinitira na nito si Liza Araneta. Sumunod niyan si Glenn Chong. Hindi rin na-appoint si Glenn Chong, lumalaban na rin si Glenn Chong. Lahat ito ngayon, sila Maharlika, sila Glenn Chong, sila Victor Rodriguez, si Trixie Cruz Angeles, lahat yan ngayon kay Sara Duterte na pumupokus. Kasi ang iniisip nila, dapat sa 2028 manalo si Sara. Kung ngayon kay Marcos ay parang initsapwera sila, baka kay Sara pag ito ang nanalo, makabalik ang impluensya nila. Yun ang iniisip nito nila Glenn Chong, nila Maharlika, nila Trixie Cruz Angeles, nila Victor Rodriguez. Kaya galit sila sa Marcos. Ngayon, dito sa away ni Sara at ni Romualdez, ang pinupunteriya na ngayon ng mga DDS, lalo na ito nila Maharlika, yan, kita nyo, marching order laban kay Sara. Liza, may marching order laban kay Sara. So si Liza Araneta na ang tinutumbok nila na parang mastermind or utak. Ito, sa ibang vloggers, ganun din. Marching order, Liza Araneta Marcos, nagbabayad para sirain si VP Sara Duterte. So, ang pinapalabas ngayon ng mga DDS, ang talagang mastermind niya ng lahat ng nangyayari na yan kay Sara, hindi si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez para sa kanila, kasangkapan lang ni Liza Araneta. Ngayon, alam ba ni Marcos Jr. ito? Imposible namang hindi niya alam yan. Kaya lang, syempre, ang
attitude ni Marcos diyan, ni Ferdinand Marcos Jr., ayaw niyang ma-involve diyan. Alam niyang may ginagawa si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Alam niya. At alam niya na ang plano ng mga ito ay hindi na si Sara ang susuportahan nila sa 2028. Pero ayaw ni Marcos Jr. na maging lantarang ma-involve dyan. Kumbaga para sa kanya, alam niyang may away si Romualdez at si Sara, pero ayaw niyang makialam. Pero siyempre, alam ni Marcos Jr. na may mas malaking plano sila Romualdez at Lisa Araneta. Yan ang totoo dyan. Pero, siyempre, ayaw din ni Marcos Jr. na kalabanin si Sara. Ayaw din ni Marcos Jr. na kalabanin ang Duterte. Ganon din ang Duterte, ayaw din nilang kalabanin ang Marcos. Kaya sa ngayon, ang binibira ni Digong ay ang Kamara lang. Si Romualdez lang yon. Ang binibira ni Sara ay si Romualdez lang. Hindi si Marcos mismo. Pero, darating ang panahon, mapipilitan dyan na ma-involve ang Marcos. At alam din malamang nila Digong at sa kanila Sara, nila Arroyo, na ang nasa likod niyan ay si Lisa Araneta. Kaya lang ayaw nila na tirahin ng sa ngayon pa lang si Lisa Araneta kasi si Lisa Araneta ay asawa yan ni BBM. Ayaw nilang ipuntirya si BBM eh. Pinangingilagan pa rin nila Duterte, nila Arroyo, si BBM. Kasi kapag kinalaban nila si PBBM, kapag kinalaban na nila ang Marcos, mahihirapan na silang gumalaw. Kahit siguro ang pagiging DepEd Secretary, baka alisin na si Sara. Yung mga pundo ni Sara, ang inalis lang sa kanya yung confidential funds. Baka pag lumaban na sila ng todo sa Marcos, ay humigpit na rin ang Marcos, bawasan pa ng bawasan ang budget ni Sara. Baka ang maging budget na lang ni Sara, katulad na lang ni Leni Robredo nung Vice President ito nung panahon ni Duterte. Alam nila yan. Alam nila yan. At yung mga kongresista na nakadikit kay Sara at kay Gloria, alam nilang papahirapan yan sa Kamara. Kaya ayaw nila na sa ngayong maaga pa, 2023 pa lang, ay magkaroon na kaagad ng hayagang biyakan. So parang sa kanila, si BBM, kinukontrol niya na maging full-blown na labanan na yan ng Marcos versus Duterte. Sa ngayon, nililimit nila yan sa Romualdez. Kaya lang, itong mga vloggers na makasara, tulad nito Lina Maharlika, tapos itong pinakita natin kanina, itong mga to, alam nila na si Lisa dyan ang nasa likod. Ay ito namang mga ito, sinusulsulan ito nila Victor Rodriguez, nila Trixie Cruz Angeles, na tirahin nyo si Lisa, wag lang si Romualdez. At yan na yung ginagawa nila ngayon. Si Lisa na ngayon ang kanilang pinupunterya. Kaya mga kabunyog, yan, sa darating na araw, iigting ang labanan na yan. Hindi na yan magiging Duterte versus Romualdez lang. Pag tinira na ng tinira nila, in-involve na nila si Lisa Araneta, hindi na maiiwasan dyan, may-involve na dyan si BBM. Ngayon, kaya makikita nyo mga kabunyog, nagkakaroon ng maraming mga developments. Halimbawa, yung ICC, ano na ang statement ngayon ni Rimulya? Ang statement ni Rimulya, bukas kaming pag-aralan. Ibang klase yan. Dati napakalinaw ng stand ng DOJ. Ang stand ng DOJ ay hindi namin nirerespeto ang ICC. Wala silang jurisdiction dito sa atin. Yan ang malinaw na stand noon ng DOJ. Kahit si Marcos, ang stand ng administrasyon niya hindi magko-cooperate sa ICC. Tapos bigla ngayon, nang in-interview si Rimulya, ang stand na ni Rimulya, pag-aaralan namin kung pwede bang mag-imbestiga ang ICC dito sa ating bansa. Parang biglang nagkaroon ng opening. Iba na ngayon ang tono ni Rimulya. Mga kabunyog, anong ibig sabihin yan? Ang ibig bang sabihin yan, parang hindi na ipagtatanggol ng administrasyong Marcos, hindi na nila po protektahan si Duterte? Parang pinaparamdam yata nila kay Duterte, hinay-hinay ka.
Kasi si Duterte, maraming mga sinasabi. Kasi maano talaga ang bunganga ni Digong. Eh. Sabi ni Digong, kailangan magkaroon ng oposisyon. Bakit? Ano bang iniisip ni Digong? Mag-uuposisyon na ba sila? Handa ba silang mag-oposisyon sa Marcos? Malaking ano yan mga kabunyog. Kung mag-uuposisyon na sila laban sa administrasyon. Ha? Kasi nagsabi si si Duterte, si Digong mahirap kasi ngayon walang tumatayong oposisyon. So ano bang iniisip nila Digong? Sila na ang tatayong oposisyon? Sa ngayon kasi ang tinitira lang nila Romualdez eh. Bakit? Plano ba ng Duterte na bumangga na talaga sa Marcos? Yan ang ano. Parang pinaparamdam naman ngayon ng kampo ni Marcos, tandaan mo, mayroong ICC. Tandaan mo, mayroong problema ka sa ICC. O, kaya ngayon, ang statement ni Rimulya, pag-aaralan namin, parang paalala ito kay Duterte. O, ngayon, tinitira ni Duterte ang kamera. Tinitira ni Duterte ang kamera. May mga warning pa si Duterte na mananawagan daw siya ng hindi na magbayad ng buwis. Ano ba yan? Talagang ibig bang sabihin? Lalabanan niya na ang Marcos? Sa Marcos, kung si Marcos ang tatanungin, si PBBM, tingin ko ayaw ni Marcos na magbanggaan ang Duterte at ang Marcos. Kasi unang-una, para kay PBBM, kaibigan niya pa rin si Sara. At ayaw niyang makabangga ang Duterte at si Arroyo. Kaya lang, sila Martin Romualdez at saka Lisa Araneta, parang alam nila darating ang panahon, magbabanggaan din lang talaga eh. Alam nilang darating sa ganun eh. Ha? Mga kabunyog, ako sa tingin ko, alam nila ano yan. Alam nila Lisa Araneta at Martin Romualdez na hindi maiiwasan, darating ang punto magbabanggaan. Siguro, pinapahanda na rin nila dyan si PBBM. Kaya siguro din si PBBM ngayon, si Marcos Jr., ay nagkukonsolidate din ang kanyang pwersa. Maaalala nyo noong nakaraang mga buwan, marami siyang pinasumpang miyembro ng kanyang partido, yung Partido Federal. At yung lakas in UCD, mas hawak ngayon ni Romualdez kaysa kay Gloria. Ang may control ngayon ng lakas in UCD, hindi naman si Gloria eh. Si Martin Romualdez. Maraming mga kongresista sumusumpa ngayon sa lakas in UCD. Samantala, yung PDP laban ni Duterte, isa-isang nag-aalisan. Yung Secretary General mismo, si Attorney Melvin Matibag, nag-resign na. Kaya mas, yung partido ni Duterte na PDP laban, kapag nagtindi ang labanan ng Marcos at Duterte, maraming kongresista dyan kakalas kay Duterte. Kakalas kay Duterte, bakit? Ay siyempre, kung ikaw, congressman ka, sino bang amo mo? Di siyempre speaker. Pag naging ka pa rin, nakadikit ka pa rin kay Duterte, kay Sara at kay Arroyo, pahihirapan ka sa budget mo. Kaya ito, mga kabunyog, iniiwasan din ng Duterte na banggain ng todo ang Marcos. Sa ngayon, ang tinitira ng Duterte, si Romualdez lang muna. Hindi nila tinitira si Marcos. Ganon din ang Marcos. Si PBBM, nakikisama pa siya kay Sara. Kumbaga, nakikipag-anuhan pa rin siya. Kasi alam ni Marcos, kailangan niya pa rin na hindi pa rin dapat magbanggaan sila ngayon. Kapag nagbanggaan na sila ngayon, magiging mainit ang labanan nila. Ang mangyayari nito, yung mga plano ni Marcos, madidiskaril. Kasi may mga tao rin si Sara eh. May mga senador din na maka-Duterte, maka-Arroyo. May mga kongresista din na maka-Duterte, maka-Arroyo. Kapag yung mga maka-Duterte at maka-Arroyo, kampi kay Sara, na mga kongresista at senador, ay kumampi kay Duterte, marami rin sa mga programa ni Marcos na gustong ilasot sa Kamara at Senado, baka mahirapan din. Kaya, tinatansya din ng Marcos, tinatansya ni PBBM, kaya si PBBM nakikipag-mabutihang loob pa kila Sara. Bagamat alam ni PBBM na may problema na talaga. Kaya lang, itong ginagawa ng mga DDS na tinitira na si Sara, magpapalala ito ng away. Kasi iniiwasan nga dyan na ma-involve ang Marcos eh. Dapat hindi madamay si Marcos sa atake ng Duterte. Ang problema, mainit ang dugo ng mga supporters ng Duterte. Ang tinitira na talaga nila si Sara, ay si Lisa. Si Lisa ang pinupuntirya nila. Ano ito? Pagka si Lisa na ang pinupuntirya nila, iigting ang labanan ng dalawang kampo na yan. Mga kabunyog,
Lahat yan, kurap, lahat yan mandarambong. Ito ay awayan ng mga magnanakaw. Kinikwento ko lang sa inyo para makita natin yung dynamics. Sa lahat ng nangyayaring ito, pabor ito sa atin. Pabor ito. Bakit nagiging pabor ito? Tingnan nyo Tingnan nyo. Kung walang away, si Sara at si Martin Romualdez, maungkat kaya ang issue ng confidential funds? Tama naman yung sinasabi ng kampo nila Sara eh. Bakit pinapabuelo sa kamera yung Makabayan Black? Dapat sinusupil na yan, hindi na yan pinagsasalita eh. Sabi ni Roque, nung panahon natin, hindi naman natin pinapabuelo yung Makabayan Black. Bakit ngayon nakakabuelo sila ng pagsasalita laban kay Sara? Yun yung hinanakit nila Roque. Ang hinanakit nila, parang pinapabuelo daw ang Makabayan Black. Totoo naman, dahil sa away ni Sara at ni Romualdez, nakakabuelo ang Makabayan Black. Nai-expose nila, nailalabas nila ang lahat. Binibigyan sila ng espasyo para mailabas. Nung una, kunwari hindi sila pinagsasalita, pero nung bandang huli, pinagsalita na sila eh. So napansin ngayon yan ng mga supporters ni Sara. Parang, si Romualdez daw ay kasabwat ang Makabayan Black. So napapansin nila yan. Ngayon, kung walang away si Romualdez at si Sara, hindi gagawin yan ng Kongreso. Hindi talaga papapormahin yan ang Makabayan Black. Pangalawa, kung walang away si Sara at si Romualdez, hindi i-realign yung confidential funds na yan ni Sara. Totoo yan. Totoo yan mga kabunyog. Kaya yung hinanakit naman talaga ng kampo ng Duterte, lalo ni Digong, yung pag-realign, yung inalis yung confidential funds ni Sara, malaking insulto yun sa kanila. At lalong nagalit si Duterte kasi sabi ni Duterte, hiniyaan nyo pa ang anak ko. Hinayaan nyo ang anak ko. Kung ayaw nyo na pala siyang bigyan ng confidential fund, sinabi nyo na lang sana, hindi nyo na kailangang pahiyain. Totoo lang. Sa totoo lang mga kabunyog, tama naman dun si Digong. Talaga, alam niya kasi yan eh. Kaya namang sabihan, kung talagang hindi nabibigyan si Sara ng confidential fund, sinabihan na lang daw sana, hindi na yung pinahiya. Kaya galit si Digong, sabi niya, pinahiya nyo ang anak ko. Inano nyo siya, binastos nyo siya. Yun ang term na ginamit ni Digong. Kaya, ang problema ngayon, si Lisa na ngayon ang pinupuntirya ng mga DDS. Si Lisa na. Pag si Lisa na ang pinuntirya ng mga DDS, lalalim ang away. Lalalim ang away. Kung hindi na lang, ngayon kasi Romualdez pa lang yan. Pag Romualdez, di kamera. Pero pag si Lisa Araneta na, palasyo na yan. Malacanang na mismo yan. Magiging maigting ang labanan na ito. Okay, yan mga kabunyog, ang ating pagtalakay ngayong gabi. Maiksi lang yung pagtalakay ko kasi may pag-uusapan pa kami nila Kulik Suliman. Maraming mga dapat kaming pag-usapan tungkol sa bunyog. Kaya pasensya na. Yan po ang aking maiksing pagtalakay ngayong gabi. Marami sana tayong viewers sa Facebook. 1,300 ang naka-online nating viewers. Sa YouTube natin, sa Insurrecto, 810. Dami. 214 sa Attorney Ricky Tumutorgo. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking programa. Alam nyo mga kabunyog, sa aking talakayan, mapapansin nyo, ako po, wala po tayong pinapanigan. Wala pong pinapanigan ang ating programa mga kabunyog. Tayo, kung mali, mali. Kung tama, tama. Dito sa away na ito ng Romualdez at Marcos, Romualdez at Duterte, wala tayong kinakampihan dyan. Pare-pareho naman yan magnanakaw, pare-pareho naman yung mandarambong. Nagkataon lang na mas matindi naman talaga ang pagkagarapal nitong ni Sara Duterte, lalo na sa issue ng confidential funds. Kaya sa iba, napapansin nila, parang grabe yung ating pag-expose sa issue ng confidential funds ni Sara. Ganun po talaga. Kasi kung titingnan natin, napakagarapal naman kasi talaga, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, so dito po, abangan nyo po lagi ang aking mga talakayan. Tsaka ipaalam ko nga po pala sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon po akong bagong FB page at YouTube channel. Ito po ay ang Veritas.
Mga kabunyog, ibig sabihin ng Veritas Truth. Magbago pa lang po ito. Ngayon, itong bagong FB page ko at YouTube channel, ginawa ko po ito dahil nung nakaraampung mga araw, mga kabunyog, ng problema ako sa aking FB page at YouTube channel, yung Insurrecto, itong napapanuran nyo sa akin ngayon. Na-restrict tayo. So, baka dumating ang panahon na muli na naman tayong i-restrict. Sana, kaya nag-aabang na ako. Ito pong bago kong FB page na Veritas, saka bago rin na YouTube channel na Veritas, mag-follow na po kayo sa Facebook. Sa YouTube din, mag-subscribe na kayo. I-type nyo lang po Veritas, tapos kung hindi nyo makuha, minsan kasi ang nag-a-appear yung Veritas ng simbahan, yung radio station na Radyo Veritas, lagyan nyo po ng Veritas, mga katotohanang magpapalaya sa bayan. Paki-follow na po sa Facebook at paki-subscribe sa YouTube. Para po kung may problema ang iba kong channels, dyan po ako magla-live. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, patuloy po nating tinataguyod ang katotohanan, pinaglalaban po natin ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.